Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan isang higanteng kamay ang bigla na lamang sumulpot sa likuran ng ating bida. Walang kabog-abog, naman si Chen Feng na kalmado lamang na nakatayo. At, imbes na tumakbo, ginawang panang ganito si Ran Xiangling. Nil-iPad si Mayabang, ginawang human shield kay Lolo Su. Dahilan upang ang mabilis at nakakakilabot na pag-atake ni Su Jiaodong ay buong-buong nasalo ng katawan ng hangal, at sa lakas ng atake ay tumagos ito sa katawan ni Ran Xiangling, sanhi ng tuluyan nitong pagpanaw. Makikita ang hangal na si Ran Xiangling na tumarak na lamang ang mata dahil sa tinamunyang pinsala buhat sa atake ng matanda na naging sanhi ng pagdanak ng dugo ng hangal sa ibabaw ng stage. Kung saan nang makita naman ng hangal na si Ran Yuzo ang kaunos-lunos na sinapit ng hangal niyang disciple ay labis na lamang siyang nagulantang at napasigaw ng pangalan nito habang bakas sa mukha nito ang labis na panggagalaiti. Samantala, mapapansin ang dating Great Elder na si Su Jiaodong na tila walang pakialam sa mga nangyari, subalit natigilan pa din ang hangal dahil sa pagkabigla gayong di niya inaasahan ang ginawa ni Chen Feng. At sa malamig na boses, matapos niyang maproseso sa mahina niyang kukuti ang mga nangyari ay sinabihan nito ang ating bida na isa daw hangal at walang respeto dahil may lakas ito ng loob na pumuslang ng mga kapwa nito cultivator sa harap ng mga elder. Ang ginawa namang pamimintang ng matanda sa ating bida ay may pagkasarkastiko lamang nitong tinugunan, kung saan sambit nito nakitang-kita daw naman ng lahat ng mga manunood na si Su Jiaodong ang pumuslang sa hangal na kanyang kalaban, kaya wag daw nitong ibato ang sisi sa kanya na parang walang nakakita ng mga pangyayari. Habang sa pariho namang oras ay makikita sa isang gilid ang hangal na si Ran Yuzo na tila linamon ng kanyang galit at kagustuhang mapaslang ang ating bida, kung saan sa mariing tinig ay sinabi nito na pagbabayaran daw ni Chen Feng ang pagpaslang nito sa kanyang nephew. At matapos niyang makapagbitaw ng mabibigat na pagbabanta ay agad na din niya itong isinagawa sa pamamagitan ng mabilis na paglulunsad ng isang malakas na pag-atake patungo sa ating bida, na agad din naman itong naramdaman. Kaya naman mabilis niyang hinarap ang hangal na si Ran Yuzo upang maghanda, at habang may napakaseryusong ekspresyon ay mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na tila gusto daw talaga ng dalawang elder na masawi ang kanyang buhay ngayong araw. Maya-maya pa isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumambulat sa gitnang bahagi ng stage kung saan nakatayo si Chen Feng. At ang pinagmulan pala ng malakas na pagsabog ay mula sa salpukan ng dalawa, dahil di hinayaan ni Chen Gaye na basta-basta na lang siya manood at walang gawin para sa ating bida kaya naman sinabayan niya ito ng malakas na atake pabalik para protektahan si Chen Feng. At sa nangyaring salpukan ay bahagyang napa-atras si Chen Gaye senialis na bahagyang mas malakas ang taglay na kapangyarihan ng hangal kaysa sa kanya, habang ang ating bida naman ay marahan lamang itong pinagmasdan. Maya-maya pa matapos ng salpukan ay may pagkasarkastikong nagsalita si Chen Gaye at sa mariing tinig ay sinabi nito na kung gusto daw ng hangal na paslangan ang ating bida ay kailangan muna nitong dumaan sa kanyang mga kamay. At nang marinig naman ito ng hangal na si Ran Yuzo ay nanggagalaiti nitong sinambit na ano daw dahilan at pinuprotektahan nito si Chen Feng kahit nakitang-kita din naman nito ang pagpaslang ni Chen Feng sa kanyang nephew. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad siyang nakisingit sa usapan ng dalawa at sa tila may panggagagang himig habang nakaturo ito sa hangal ay sinabi nito na ang pumuslang sa nephew nito ay ang matandang hangal sa kanilang harapan, at makikita daw sa kamay ni Su Jiaodong ang ebidensya gayong di pa nito natatanggal ang dugo ni Ran Xiangling sa kamay nito. Na di naman nagustuhan ng haklubang si Su Jiaodong kaya naman may pagbabanta nitong sinambit na papaslangan niya raw si Chen Feng ngayong araw. At bukod pa daw dun ay wala itong karapatan na ibaling sa kanya ang sisi sa pagkasawi ni Ran Xiangling. Subalit bago pa lamang maghahanda ang hangal na hakluban para umatake ay bigla nang gumitna sa usapan si Master Zuo Bufan sa pamamagitan ng pagkuha nito ng atensyon ng lahat. Kasunod ng pagpapakawalan nito ng nakakapangilabot na pressure direkta sa apat na cultivator na nasa ibabaw ng entablado, at sa lakas ng pinakawalang pressure ni Master Zuo Bufan ay nakagawa ito ng nakakapangilabot na amahi sa hangin na may anyo ng isang demonyo, habang makikita namang hirap na hirap ang apat sa pressure na kanilang natatamasa. At sa isip-isip ng tatlo ay talagang nakakatakot ang taglay na lakas ni Zuo Bufan dahil sa pamamagitan pa lamang ng pressure na ilinabas nito ay di na nila magawa pang gumalaw senialis na talagang mas advance ang lakas nito sa kanila. Maging ang ating bida ay makikitang hirap nang makatayo pa sa kanyang kinalalagyan dahil sa lakas ng pressure na dumadagaan sa kanyang likuran, at gaya ng tatlo ay yun din ang naisip ng ating bida.
Subalit malakas din niyang sinabi na gaano pa man daw kahalimo si Master Zuo Bufan ay di pa din siya makapapayag na puwersahang mapalubod sa harapan nito gayong luluhod lamang daw siya sa gusto niyong igalang. At kahit nahihirapan ay puwersahan niyang linabanan ang malahalimaw na pressure ni Zuo Bufan sa pamamagitan ng paglalabas niya ng buo niyang lakas na umabot pa sa puntong mapasigaw na ito ng malakas dahil sa hirap. At sa mariing tinig ay ipinangalandakan ng ating bida na wala daw sino man ang may kakayahan na puwersahin siya sa ganitong bagay kahit na gaano pa kahalimo ang kanyang makaharap dahil si Master Yan Qingyu lamang daw ang kanyang luluhuran. At nang makita naman ni Master Bufan ang ating bida na matagumpay na nakatayo kahit na binuhos na niya ang lahat ng pressure na kaya niya, ay napasabi siya sa kanyang isipan na talagang nakahahanga daw ang ating bida gayong kahit na nasa 7th layer of posterior heaven pa lamang daw ito ay nagagawa na nitong malabanan ang kanyang lakas senialis na napakaganda daw ng will foundation nito. At matapos nito ay mabilis na nagtungo si Master Zuo Bufan sa ibabaw ng entablado at habang nagpapakawala ng malahalimaw nitong lakas ay sinabi niya sa lahat na ang ginagawa daw ng mga elder ay ditugma sa kanilang identity kaya naman kailangan na daw nilang itigil ang kanilang mga kahibangan. At nang marinig naman ng haklubang si Su Jiaodong ang sinabi ni Master Bufan ay mariin niyang tinanong kung maging ito daw ba ay kampi sa panig ng ating bida gayong yun daw ang kanyang pagkakaintindi sa ginagawa nito. Na may pagkamarahan namang tinugunan ni Master Bufan sa pagsasabing tama daw ng pagkakaintindi ang hangal kaya maaari na daw nitong itigil ang kahibangan nito alang-alang sa kanyang pangalan. At nang marinig naman ito ng matanda ay di siya basta-basta pumayag at sinabi pa nito na bigyan daw siya ni Master Bufan ng matinding dahilan para di niya patayin si Chen Feng gayong pinatay daw nito ang kanyang apo at sa oras daw na di maging sapat para sa kanya ang dahilan ni Master Bufan ay papaslangan pa din niya ang ating bida kahit na makalaban pa daw niya si Master Zuo Bufan. Kaya naman sa marahang tinig ay sinambit ni Master Bufan na isa daw si Chen Feng biyaya para sa kanya gayong napakabihira daw ang talento nitong taglay na nangingibabaw sa ibang mga cultivator at ang pagdating daw ng ating bida sa sect ay isang regalo ng kalangitan para sa kanya. At ang mga paliwanag naman ni Master Zuo Bufan ay di agad pinaniwalaan ng hangal na hakluban at habang nakatingin kay Chen Feng ay mariin pa niyang kinlaro kung nagtataglay daw ba talaga ang ating bida ng malahalimaw na talento. Dagdag pa nito na wag daw siyang patawanin ng Master gayong sa nakikita daw niya ay isa lamang itong outer sect disciple at sinwert lamang na manalo sa kanyang naging laban, kaya papaano daw nasasabi ni Master Bufan na may malahalimaw na talento si Chen Feng na maituturing na isang regalo. Na agad din namang tinugunan ni Master Bufan ng isang simpleng salita subalit may napakalalim na mga nakatagong pahiwatig, at sinabi nito na kaya daw niya nasabing regalo si Chen Feng ay dahil sa falling rain and flying flower swordsmanship nito. At nang marinig naman ito ng haklubang si Su Jiaodong ay agad siyang humarap kay Chen Feng at sa tila pangungut siyang salita ay sinabi niya na ano daw naman ngayon kung nagawa nitong mapag-aralan ang falling rain and flying flower swordsmanship gayong di daw naman imposibling matukyan ang teknik. Dagdag pa ng matanda na sa nakikita daw niya ay wala namang kahanga-hanga sa nagawa ni Chen Feng kung gayong natatunan lamang nito ang threshold ng teknik na di pa pwedeng maging dahilan para matawag itong naiiba at talentado. At may pagmamayabang pa nitong ilinabas ang kanyang aura at habang ipinagmamayabang ito ng matanda ay kasabay naman niyang sinasabi na ito daw ang aura ng teknik na falling rain and flying flower swordsmanship kung saan umabot daw siya ng 3 taon bago magawang matutunan ang threshold nito, at inabot naman siya ng 10 taon bago niya magawang maabot ang primary stage nito, at isang hakbang na lamang daw ay magagawa na niyang maabot ang advanced stage ng teknik na ipinagmamalaki ni Chen Feng. Kaya papaano daw na naging halimaw ang ating bida sa talento gayong maging siya ay nagawa na ding makaabot sa primary stage sa mabilis na panahon lamang. Subalit nang makita naman ni Master Bufan at dalawang elder sa tabi nito ang ginawang pagmamayabang ng matanda ay agad silang nadismaya at baka sa mukha ng tatlo na tila sila na ang nahihiya sa ginagawa ng Great Elder gayong wala ito sa kalingkingan ng naabot ni Chen Feng patungkol sa teknik kaya naman nanahimik na lamang sila habang may tinging nakakaloko sa matanda. Makikita din ang mga cultivator sa paligid ng entablado kung saan dahil sa pagkadismaya sa teknik ng matandang Great Elder ay napasabi pa ang isa na mukhang di daw ata nakita ng matanda ang teknik ni Chen Feng na ginamit kanina. Sambit naman ng isa na mukhang tama daw ang kanyang katabi gayong nagawa pang ipagmalaki ng Great Elder ang tagal ng pagsisinay niya ng falling rain and flying flower swordsmanship na di nito magagawa kung nakita niya kung gaano nakataas ang level ni Chen Feng sa nasabing teknik kaya tila siya na daw mismo ang nakakaramdam ng hiya sa ginagawa ng Great Elder.
At ang lahat naman ng mga nakakalukong tingin ng mga cultivator sa paligid maging ng mga elder ay agad na napagtanto ng matandang Hakluban kaya naman may pagtataka niyang natanong sa kanyang sarili kung bakit ganun na lamang daw ang titig sa kanya ng lahat na may halong pang-uuyam kahit na nagawa din naman niya ang teknik. At makalipas ng ilang sandali ay muli nang nagsalita si Master Zuo Bufan at marahan niyang sinambit habang nakaharap kay Chen Feng na ang naabot nito sa teknik ay di biro at di daw ito gaya ng naiisip ni Great Elder Su. Dahil ang kay Chen Feng daw na Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship ay nagawang makapag-trigger ng Heavenly Thunder Tribulation Senialis na nagawa na nitong maabot ang advanced stage ng teknik at ang malala pa ay nagagawa nitong matrigger ang kapangyarihan ng Heaven and Earth. At ang sinabi naman ni Master Bufan ay di agad na intindihan ng matanda na tila aayaw makinig sa mga pagmamalaki ni Master Bufan sa nagawa ng ating bida kaya naman marahan pa niyang inulit ang sinabi ng Master na para bang wala lamang ito para sa kanya. Subalit ilang sandali lamang matapos niyang ulitin ang sinabi ni Master Bufan ay agad niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng salitang sinabi ng Master kaya naman napabulalas na lamang ito sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na pagkagulantang sa rebel asyong kanyang narinig, na mariin pa niyang kinaklaro sa lahat kung totoo daw ba ang kanyang mga narinig. Kaya naman tinawag ni Chen Gayen ang hangal na Great Elder sa pangalan nito na agad din naman kumuha ng atensyon ng matandang Hakluban. At matapos nitong makuha ang atensyon ng matanda ay agad niyang sinabi na di daw naghahambog si Master Zuo Bufan sa sinabi nito gayong halos 10,000 ang mga disciple na nakakita sa teknik na nagawa ni Chen Feng kaya naman walang duda na tunay nga ito. At ang kanya namang narinig ay lalong nagpatindi ng pagkagulantang sa kanyang katawan lalo na at isa lamang outer sect disciple ang ating bida at nasa antas lamang ng posterior heaven na masyado pang mababa para maging possibly na makapag-trigger ng Heavenly Thunder Tribulation. Kaya naman makalipas ang ilang sandali ay tila nakumbensi na ang matanda na talagang talentado nga si Chen Feng subalit ano daw naman ang ibig sabihin ni Master Bufan kung talentado man ito. Kaya naman masayang sinabi ni Master Bufan na ibig sabihin lamang daw ng nagawa ni Chen Feng ay meron na silang disciple na malahalimaw ang talento na magagawang maging pinakamalakas na warrior ng Heavenly Realm River sa hinaharap dahil sa taas ng potential na nakikita niya kay Chen Feng. At makalipas ng ilang pang sandali ay muli nang nagtanong si Master Zuo Bufan kay Great Elder Su kung kukontra pa din daw ba ito kung muli niyang sasabihin na isang halimaw ang ating bida at may taglay na malahalimaw na talento. At ang kanya namang pagsisilita ay sinamahan na niya ngayon ng tila kakaiba at nakakatakot na titig sa matanda kasabay ng killing intent na animoy nagpapahiwatig na may masamang mangyayari sa oras na di pa din makumbinsi si Elder Su. At nang makita naman ito ng matanda ay agad siyang nakaramdam ng matinding takot sa kanyang katawan at sa may panginginig na boses ay sinabi niya ng marahan na wala na daw siyang tutol sa mga nagawa ni Chen Feng at masasabi na din daw niyang talentado talaga ito. At nang marinig naman ni Master Bufan ang pagsang-ayon ng hangal na si Great Elder Su ay agad niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Elder Ran at tinanong niya kung papaano daw naman ito, gusto pa din daw ba ng hangal na paslangan ang kanilang magiging pinakamalakas ng warrior ng Heavenly Realm River sa hinaharap. Na agad din namang tinugunan ng hangal at pasiga nitong sinambit na papaano daw naman ang kanyang nephew. Mawawalan na lamang daw ba ng saysay ang pagkamiti nito sa kamay ni Chen Feng dahil lamang sa nagtataglay ito ng mataas na potential at malahalimaw na talento. Kaya naman sa marahang tinig ay sinambit ni Master Bufan na ang pagkasawi daw ni Su Xiaoyu at Ran Changling ay di nila dapat isinisisi sa iba gayong ang dahilan daw ng pagkasawi ng mga ito ay dahil wala silang sapat na lakas para mabuhay. At ang sino man daw na cultivator ay dapat na handa at alam ang kanilang limitasyon upang di sila humantong sa pagkasawi dahil ang path of cultivation daw ay nananatili lamang ang malalakas. Dagdag pa nito na papaano daw kaya kung baliktad ang naging resulta ng laban kung saan si Chen Feng ang napuslang ni Ran Changling sa laban, gagawin din daw ba ng hangal na si Ran Yuzo ang lahat makipaghigantiya lamang ang pagkamiti ni Chen Feng sa kamay nito. At ang mga sinabi naman ni Master Bufan ay di pa din naging daan para makumbinsi ang hangal at may panggagalaiti pa sana nitong ipipilit na kailangan daw niyang ipaghigantiya ang kanyang nephew. Subalit agad nang nagpalabas ng malahalimaw na pressure si Master Zuo Bufan senialis na di na nagugustuhan ng Master ang tila katigasan ng ulo ng nahihibang na hangal. At nang makita naman ng hangal na talagang ang Master na ng Chen Yuan sect ang makakalaban niya sa oras na galawin niya si Chen Feng ay agad siyang nakaramdam ng matinding takot sa kanyang katawan at natigilan sa pagsasalita.
Habang makikita namang nagpatuloy sa pagsasalita si Master Zuo Bufan at sinabi nito sa mariing tinig na alam daw naman nilang lahat ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Master Yan Qingyu at pagkakaroon nito ng serious injury. At malinaw niyang sinabi na bakit di nalang humingi ng pasasalamat ang hangal sa Master ng ating bida gayong kung di daw naman dahil sa pagsasakripisyo nito ng buhay ay siguradong patay na din si Ran Yuzo. Subalit iba pa daw ang ginagawa nito na nagpapakita ng wala nitong pagiging utang na loob dahil gusto pa nitong paslangin ang disciple ni Master Yan na nagligtas sa kanya, at nakakatakot pa daw doon ay siguradong dadating ang araw na pagsisisihan ito ng hangal. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ni Master Bufan kasama ng tila pagbabanta nito ay naging dahilan ng pagbaba ng pride ng hangal na si Ran Yuzo at sa mayanhing boses ay sinambit nito na humihingi daw siya ng tawad sa kanyang kapangahasan. Matapos nito ay marahang sinabi ni Master Bufan na talagang pinahahanga daw siyang labis ni Master Yan Qingyu gayong kahit wala na daw ito ay nagawa pa nitong mag-iwan sa kanyang ng isang disciple na may malahalimaw na talento kagaya nito. At ang mga sinabi naman ng Master ay agad na ikipinamula ng mukha ng ating bida Seni Alice na natutuwa siyang marinig na meron palang humahanga sa kanyang Master bukod kay Uncle Marshall Han Kong. Maya-maya pa ay lumapit na si Master Zuo Bufan sa kanina pa di makasingit na referee na isa ding elder at sinabi nito na oras na daw para gawin nito ang nakatalagang trabaho para sa kanya kung saan panahon na daw para i-announce ang naging resulta ng laban at kung sino ang nanalo, na ikinabigla naman ng hangal na referee na di makapaniwalang kakampihan ng Master ang ating bida. At nang marinig naman ito ng elder na tumatayong referee ng competition ay di na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na din niyang isinigaw ng malakas ang resulta ng laban na kakatapos lamang sa ibabaw ng stage. Kung saan ayon sa referee na ang panglimang laban daw ng round ng outer sect competition para sa ika-10 pwesto ay natapos na at ang nanalo daw sa laban ay walang iba kundi ang ating bida na makikitang may pagkamasayang nakalukip-kap ang mga braso. Matapos nito ay tuluyan ng sumabog ang ingay sa buong paligid kasabay ng ilang mga komento patungkol sa nagawa ni Chen Feng, kung ayon sa isa na talagang ginulat daw ng ating bida ang lahat dahil sa bilis nitong makapasok sa top 10 nanograms mga cultivator. Sambit naman ng isa na alam daw nilang di pa tapos si Chen Feng sa pag-unlad nito at stepping stone lamang daw nito ang pagkakasama sa top 10 nanograms mga cultivator. Sigaw naman ng isa na talagang humanga daw siya sa ating bida gayong nagawa nitong makasurvive sa ibabaw ng entablado kahit na dalawang malalakas na elder pa ang kanyang kinaharap matapos ng pakikipaglaban niya sa hangal. Habang sa pariho namang sandali ay maririnig na agad na binati ni Chen Gayen ang ating bida gayong di daw nito binaygo ang namayapang si Master Yan Qingyu na kanyang lubos na hinahangaan. Na agad namang tinugunan ng ating bida at pakunwari siyang nagpasalamat kay Chen Gayen patungkol daw sa pagprotekta nito sa kanya laban sa dalawang hangal na elder. Na naagad din namang tinugunan ni Chen Gayen at mariin niyang sinabi na wag na daw itong magkunwari sa kanyang harapan gayong di daw naman siya bulag. At ang ibig daw niyang sabihin, kung di siya nagkakamali na kahit pa di siya tumulong ay alam daw niyang may sariling paraan ang ating bida para makasurvive sa harapan ng dalawang malakas na elder. Dahilan ng pag-aral ng kay-abangan ni Chen Feng at masaya nitong sinabi na paano daw yun nalaman ni Elder Chen kahit na di naman halata sa kanyang postura. Na agad din namang tinugunan ni Chen Gayen at habang bahagyang tumatawa ay sinabi nito na kahit daw nung di pa niya kilala si Chen Feng ay nakita na niya sa master nito na laging may paraan para sa mga ganong sitwasyon kaya naman nakasisiguro daw siyang ganun din ang ating bida. Matapos niya itong masabi ay agad na din siyang nagpaalam sa ating bida habang nag-iiwan ng ilang mga salita sa pagsasabing aasahan daw niyang muli na namang magtatagumpay ang ating bida sa Bamboo Mountain Worldlet na agad din namang tinugunan ni Chen Feng sa pagsasabing gagawin daw niya ang lahat para dito. Habang nangangarap naman ng gising ang kumpiyansado nating bida ay mapapansin si Tandang Su sa likuran na pilit paring kinaklaro sa kanyang isipan kung totoo daw bang magiging isang malakas na warrior ang ating bida sa antas ng Heaven Realm River sa hinaharap. At kung totoo man daw yun ay kailangan na niyang pababain ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Chen Feng ngayon pa lamang. Subalit kung gagawin daw naman niya ang bagay na yun lalo na at isa siyang Great Elder ng Chen Yuan Sect ay siguradong bababa daw ang tingin sa kanya ng lahat lalong-lalo na nang walang mudo nating bida. Subalit matapos ng kanyang pag-iisip ay ginawa pa din ni Great Elder Su ang tama para sa kanya kaya naman habang pulang-pula ang mukha na animoy kamatis na malapit ng mabulok ay pasimpli niyang nilunok ang kanyang pride at sinabihan ng ating bida habang may mapagpakumbabang tuno na wag daw itong maglalayo sa sect, na may pang-asar lamang na tinugunan ni Chen Feng sa isang tabi.
At may panunuya pa nitong kinlaro kung ano daw ang ibig nitong sabihin, at sa nakikita daw niya ay mukhang gusto na ngayong mapalapit ni Great Elder Su sa kanya gayong kanina lamang ay kitang-kiti itong mapas lang siya. Nang biglang makisingit sa usapan ng hangal na si Ran Yuzo at sa malakas na boses ay pasigaw niyang minura ang ating bida na bahagyan namang naalarma sa hangal. Dagdag pa ng hangal na wag daw masyadong mangarap ang basurang gaya nito dahil di daw siya genius gaya ng iniisip niya sa kanyang sarili at di daw perkit nakatanggap ang ating bida ng pabor mula kay Master Buffon ay magagawa na nito ang lahat ng gusto nitong gawin. Sambit pa ng hangal na di daw kasing talentado ng ating bida ang namayapa nitong master kaya wala daw dahilan para lumaki ang ulo nito agad-agad. Pahabol pa ng nahihibang na si Ran Yuzo na isipin na lamang daw ni Chen Feng ang kanyang master dahil kahit daw gaano pa ito naging halimaw ay masawi pa rin ito sa bandang huli na sigurado daw niyang mararanasan din ni Chen Feng. Dahilan ng pagdidilim ng tingin ng ating bida at mariin itong tinanong sa hangal kung may kinalaman daw ba ito sa pagkasawi ng kanyang master gayong tila pinababatid daw ng hangal sa kanya ang ganang hinala. Naagad din namang tinugunan ng hangal at may pagkaseryoso niyang tinanong pabalik si Chen Feng kung gusto daw ba talaga nitong malaman ang tunay na dahilan ng pagkasawi ng master nito. Kung ganun daw ay tutulungan niya siyang malaman ang totoo, at habang sinasabi ng hangal ang bagay na yun ay bigla namang nagulat si Chen Feng sa di malamang dahilan. At yun pala ay dahil sa patrehidor na pag-atake sa kanya ng hangal na si Ran Yuzo, at matapos nito ay maririnig na sinabi ng hangal na ang atake daw na kanyang pinakawalan ay paraan niya para magkaroon daw si Chen Feng ng reunion sa master nito sa kabilang buhay para mabigyang kasagutan ang mga tanong nito sa kanya. At matapos ng kanyang pagsasalita ay bigla na lamang itong humagalpak ng pagkalakas-lakas na animoy baliw sa kanto na ipinagpintig naman ng tainga ni Chen Feng na makikitang wala man lang natamong pinsala sa pag-atake ng hangal. At habang may pagkamayabang na nakatayo ay binyantaan niya ang hangal na kung meron man daw itong kinalaman sa pagkasawi ni Master Yan ay siguradong papaslangan daw niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay sa harap mismo ng libingan ni Master Yan Qingyu balang araw. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena kung saan makikita ang sobrang excited na si Senior Sister Han na mabilis na tumatakbo habang tuwang-tuwa niyang sinasabi na panalo daw ang ating bida at nakapasok pa sa top 10 nanograms mga outer sect disciple at nagkaroon pa ito ng Hansa para makalahok sa Bamboo Mountain Worldlet. At pagkatapos niyang masambit ang kanyang tuwa ay agad niyang nilingan ang kanyang ama na mapapansing tila nahihiya sa ginagawa ng anak at sinabi pa ni Senior Sister Han sa kanyang ama na kailangan na daw nilang bilisan ang paglapit sa ating bida para naman mabati na niya ito sa tagumpay nito. Naagad din namang tinugunan ni Marshall Uncle Han at marahan niyang sinabi kay Senior Sister Han na tingnan daw nito ang kanyang sarili gayong tila masyado ata itong excited. Na narinig naman ni Han Yuer kaya naman habang namumula ay agad niyang pinabulaanan ang sinabi ng kanyang ama gayong masaya lamang daw siya para sa tagumpay ng kanyang junior brother. Subalit sa loob-loob niya na talagang napapaghalatan daw masyado ang kanyang pagka-excite kaya naman kailangan daw niyang mapakalma ang kanyang sarili upang di mahalatan ni Chen Feng na masyado siyang nag-aalala para dito. Ilang sandali lamang ay agad na huminga ng malalim si Senior Sister Han para mapakalma ang sarili matapos niyang mapagtanto na masyado na siyang napapaghalatan. Habang sa pariho namang sandali ay makikita ang ating bida na mabilis na tumatakbo papalapit sa dalawa at gaya ni Senior Sister Han ay di din niya maitago ang sayang nararamdaman gayong kwalipikado na daw siya para makapasok sa Bamboo Mountain Worldlet. Nang makita naman ni Senior Sister Han na papalapit na si Chen Feng sa kanila ay agad siyang nagpanik at sa isip-isip niya na ano daw naman kaya ang kanyang dapat gawin para di mahalatan ng ating bida. At habang lumalapit si Chen Feng sa kanyang kinatatayuan ay minabuti niyang tumayo ng maayos habang tila nagpapa-cute at sinasanay ang sarili na maging normal ang mga kilos. Habang patuloy lang ang ating bida sa pagtakbo at malakas na sinasabing papalapit na daw siya sa kanyang Senior Sister Han, habang mapapansin din naman sa isang gilid ang biglaang pagsulpot ng isang kulay brown na bundok pagan na mabilis na rumaragasa. At sa ilang sandali lamang ay tuluyan ng tumama sa mukha ni Chen Feng ang rumaragasang bundok mayon na naging dahilan ng pagkabaliko ng mukha ni Chen Feng habang kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. At ang malakas na pagtama ng rumaragasang siopaw sa mukha ng ating bida ay naging dahilan ng pagtilapon nito sa entablado na labis namang ikinagulat ni Senior Sister Han na di makaimik dahil sa kanyang nasaksihang matindi. At kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel,
At mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. Lalo pang tumindi ang mga sumunod na iksi ng mga idol nang biglang pamaatong ang itlugang haliparot na babaeng cultivator sa ibabaw ng ating bida na ikinabigla naman nito, at lalo pang tumindi ang kanyang pagkagulat nang makita niyang may isa pa sa likuran na gusto ding pamatong sa kanya. Maya-maya pa habang nakapatong kay Chen Feng ay tinanong ng haliparot na babae kung kaya daw bang patigasin ng golden body ng ating bida ang lahat ng parte ng katawan nito gayong nakita daw nila na napapatigas nito ang pangangatawan ni Chen Feng at di tinatablan ng atake, kahit ng mga elder pa. At ang tanong naman ng babae ay di agad naintindihan ng pulang-pula nating bida kaya naman dahil sa sobrang kaba ay sinang-ayunan na lamang niya ang tanong ng babae habang may pa-otol-otol na boses. At matapos namang makapagsalita ng ating bida ay may isa pang haliparot ang nagsalita sa may bandang ulunan ni Chen Feng at tinatanong nito kung libre daw ba ang ating bida mamayang gabi. Dagdag pa ng babae na gusto daw kasi niyang masubukan kung gaano kalakas ang golden body technique ni Chen Feng at kung hanggang saan ito tatagal sa kanya habang ang ating bida naman ay nanlaki lamang ang mga mata dahil sa tila amoy tinapang isda na lumalapit sa kanyang mukha, at alam kong maging ikaw idol ay manlalaki ang mga mata kung ganito ba naman ang papalapit sa'yo. At habang pinapawisan sa mga nangyayaring kababalaghan ay sinabi niya na sa ibang araw na lamang nila isagawa ang gusto ng mga haliparot gayong di daw naman ata sila nagdod umali isa pa ay may lakad pa daw pati siyang dapat unahin. Na agad namang tinugunan ng isang haliparot at sambit nito na bakit tila binabali na daw ni Chen Feng ang kanilang appointment na ipinangako nito sa kanila kamakailan lamang na kanilang labis na ipinaghintay. Sambit pa ng animoy pokpok sa kantong babae na dapat daw ay kahapon pa yung naganap subalit di daw samipot ang ating bida sa kanilang napag-usapang pagdarausan ng training kaya naman ngayon daw na lalo pang lumakas si Chen Feng ay kailangan na nitong tumupad sa kanilang kasunduan. Dagdag pa nito na alam daw niyang pagod na ang ating bida dahil sa mga pinagdaanan nitong laban kaya naman kailangan nitong makapag-relax. At sambit naman ng isa na meron daw siyang lugar na para lamang kay Chen Feng kung saan may napakalambot itong kama na kanilang mapagdarawsan ng training. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng na walang magawa sa harap ng mga babae gaya lamang ni idol na nanunood ngayon, at sinabi ng ating bida na wala siyang sapat na panahon ngayong araw para magpahinga, habang mapapansin naman ang nag-aapoy na sa galit na si Senior Sister Han sa di kalayuan. At sa isip-isip ni Senior Sister Han habang nagngingit-ngit sa galit na sa nakikita daw niya ay talagang gustong makatikim ng mga haliparot sa kanya gayong sa ikalawang pagkakataon ay muli na namang sinusubukan ng mga ito na akitin ang ating bida sa harap niya mismo. Maya-maya pa ay di na din nakatiis pa si Senior Sister Han kaya naman malakas niyang isinigaw ang pangalan ng ating bida para tawagin ito at kuhanin ang atensyon nito. Na agad namang narinig ng ating bida na animoy na turuan ni Minato ng ultimate technique nito, gayong dahil sa kaba ay aksidenteng nagamit ni Chen Feng ang signature technique ng third Hokage ng Konoha. At sa bilis ng ating bida ay 1 segundo lamang ang kanyang kinailangan para makarating sa likuran ni Han Yuer at habang nagmumukang asong kalye ay sinabi niya sa naghihimutok na babae na basta daw at tawag nito ay palagi siyang alisto. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at may pagka-seryoso niya lamang na sinabi na kailangan na daw nilang umuwi at wag na daw magpunta pa sa kung saan ang ating bida gayong baka kung ano pa ang gawin nitong kababalaghan. Nabukal sa kalooban namang sinang-ayunan ni Chen Feng na makikitang animoy alagang aso na sunod Sonyeran lamang sa kanyang amo. At nang makita ni Chen Feng na tila di pa rin humuhupa ang galit ni Han Yuer ay agad niya itong hibawakan sa magkabilang balikat, sabay sabing bibigyan na lamang daw niya ito ng masahe basta daw at wag na itong magalit sa kanya. Na tinugunan naman ni Han Yuer at habang nahihiya sa pinaggagawa ng ating bida ay sinabi niya na di daw niya lalo patatawarin si Chen Feng pagpatuloy pa ito sa kanyang inaasal. Habang mapapansin naman si Marshal Uncle Han sa likuran na may sinasabi kung saan ayon dito na masarap daw talagang maging binata at ang nangyayari daw sa dalawa ay nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Matapos nito ay bigla namang ipinakita ang mga haliparot sa kanto kung saan sinasabi ng mga ito na palagi lamang daw silang libre basta't para kay Chen Feng, sabay ng paghampas nila sa kanilang mga malulusog na siopaw na nagpapakita kung gaano sila kahaliparot. At nang makita naman ito ni Han Yuer ay lalong tumindi ang kanyang pagkapuot kaya naman mariin niyang tinanong si Chen Feng kung talaga daw bang di ito interesado sa tatlo.
Habang ang ating bida naman ay agad na naramdaman ang killing intent kay Han Yuer kaya naman di siya agad nakapagsalita habang nanlalaki lamang ang mga mata dahil sa takot at pagkabigla. At makalipas pa ng ilang sandali ay agad na din itong tinugunan ni Chen Feng kung saan may pagkaseryoso niyang sinambit na syempre daw interesado siya sa babae, at ang sinabi namang ito ni Chen Feng ay agad na ikinagulat ni Han Yuer. Subalit di pa man lang siya nakakapagsalita ay agad nang bumanat ang ating bida ng mga hawk-age moves kung saan dagdag nito na interesado lamang siya sa iisang babae at yun ay walang iba kundi si Han Yuer mismo at hindi sa mga haliparot na iniisip nito. At nang marinig naman ito ni Senior Sister Han ay agad na namula ang kanyang mukha dahil sa rebel asyong kanyang narinig mula sa ating bida na nagpatibak ng labi sa kanyang malaking puso, at matapos nito ay agad niyang tinarayan si Chen Feng para di mahalata at habang lumalakad ng mabilis ay mariin niyang sinasabi kay Chen Feng na wag daw nitong subukan na bumanat sa kanya ng mga ganun dahil di daw naman ito tatalab sa kanya. Habang ang ating bida naman ay makikitang mabilis na humahabol habang pasiga na sinasabi na kung di daw nagustuhan ni Han Yuer ang ganang moves ay meron pa daw naman siyang mga nakatagong abilidad na baka tatalab na dito. Habang sa parihong sandali, ipinakita ang isang misteryosong cultivator sa di kalayuan na sinasabing matagal na daw siyang palihim na nagmamasid sa Chen Yuan sect at sa wakas daw ay nakita na din niya ang pumatay kay Li Qianyo. At matapos niya itong masabi ay mariin pa niyang binanggit ang pangalan ng ating bida habang naglalabas naman ang kanyang katawan ng kakilakilabot na killing intent na nagpapadilim sa kapaligiran. Dagdag pa ng mukhang hangal na cultivator na ano daw karapatan ng ating bida para pumuslang ng cultivator mula sa kanilang Qingmu sect at dahil daw sa kapangahasan ni Chen Feng ay sisiguraduhin niyang ang Bamboo Mountain Worldlet ay magiging libingan nito pag nagkaharap na sila sa lugar na nasabi. Matapos naman ng ilang oras ay muling lumipat ang eksena sa tatlo nating bida kung saan makikita na tila magbubunyi sila ng tagumpay ni Chen Feng, at maririnig pa si Marshal Uncle Han habang dala ang masarap na putahi ay sinasabi nito sa dalawa na pasensya na daw sa paghihintay. Maging ako mga idol ay humihingi ng pasensya sa inyo kung lagi na lamang lingguhan ang ating upload. Bumalik ang kwento kung saan sinasabi ni Marshal Uncle na ang dala daw niya putahi ay ang panghuli na kanyang ihahanda at isa itong roast chicken. At nang makita naman ni Chen Feng ang lahat ng masasarap na pagkain ay agad siyang nagpasalamat ng may tuwa sa ihinanda ni Marshal Uncle para sa kanilang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Sambit naman ni Han Yuer na gusto na daw niyang kumain at ang uunahin daw niya ay ang masarap na noodles at ang manok na huling inilabas ng kanyang ama. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay muli na naman niyang naisingit ang kanyang mga pangmalupitang salita kung saan may pagka-sweet niyang sinambit na ngayon niya lamang daw nalaman na paborito pala ni Han Yuer ang noodles kaya naman ipagluluto niya ito kinabukasan para matikman daw ng dalaga ang luto niyang may pagmamahal. Natinugunan naman ni Han Yuer at habang pinipilit niyang itago ang kanyang kilig ay may pagpapakipot niyang sinabi na di daw naman niya hiniling sa ating bida na magluto para sa kanya kaya wag na daw itong mag-abala pa. Isa pa daw ay wala din naman itong kwentang magluto kaya baka daw di niya lang makain kung sakali. At ang sinabi naman ni Han Yuer ay agad na kinontra ni Marshal Uncle Han at marahan niyang sinabi sa ating bida na wag daw maniwala si Chen Feng sa kanyang anak gayong ang sinasabi daw nito ay hindi ang tunay na gusto nitong sabihin. Sambit pa nito na palagi daw nitong hinihiling sa kalangitan na balang araw ay may pagluto siya ng ating bida. At nang marinig naman ni Han Yuer ang sinabi ng kanyang ama ay agad siyang nag-react ay natatarante niyang tinanong sa kanyang ama kung bakit tila pabor na pabor daw ito sa ating bida na kanyang maging kasintahan dahil sa nakikita daw niya ay lalo pa nitong ginagatungan si Chen Feng para di sumuko sa panliligaw. Na di naman pinansin ni Han Kong at masaya na lamang nitong niyayang uminom ang ating bida gayong nakapakahalaga daw ng araw na ito para sa kanilang pagdiriwang, sabay tanong kung umiinom daw ba si Chen Feng. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at habang kinakabhan ay sinambit nito na di daw siya umiinom at di din daw niya alam kung gaano kadami ang kaya niyang inumin habang sa isip-isip nito na sa oras daw na mahina pala siyang uminom ay siguradong mapapahiya siya kay Han Yuer kaya naman kailangan niyang gumawa ng alibay. Subalit ang pagdadahilan naman ng ating bida para di mapahiya ay di nakalusot kay Han Kong nang bigla na lamang itong maglagay ng tagay para sa ating bida habang sinasabing ngayon daw ay matututo na si Chen Feng at paiinumin niya lamang daw ito ng kaya nito. Dagdag pa ni Han Kong na gusto din daw pati niyang malaman kung hanggang saan tatagal si Chen Feng pagdating sa inuman dahil bilang isang lalaki daw ay dapat na malakas din sa ganitong larangan.
At habang iniaabot nito ang tagay para sa ating bida ay masaya niyang sinabi na kailangan daw nilang uminom para sa naging tagumpay ni Chen Feng at ng kanyang anak na makapasok sa top 10 ng mga disciple. Na agad din namang ipinagpasalamat ni Chen Feng bago niya tanggapin ang tagay habang mapapansin na wala na ang pag-aalala nito sa mukha na para bang bigla na lamang lumakas ang loob. Subalit bago pa niya mainom ang kanyang unang tagay ay agad niyang na-realize ang mga salitang binitawan ni Marshall Uncle Han at nang mapagtanto na nga niya ito ay may panganglaro pa niyang inulit kung totoo daw bang maging ang kanyang senior ay naging isa sa top 10 ng mga disciple. At nang marinig naman ito ni Han Yuer ay bahagya itong napatingin kay Chen Feng nang may pagtataka gayong di niya sukat akalaing mabibigla pa ito sa ganang bagay na para bang minamaliit siya nito. Subalit di naman ito napansin ni Chen Feng dahil sa pagkabigla at habang may nakakalukong mukha ay malakas pa niyang inulit sa kanyang sarili kung totoo daw ba talagang maging si Han Yuer ay nakapasok sa top 10 ng mga disciple, sinialis na talagang di siya makapaniwala sa mga nangyari. At ang paulit-ulit namang pagtatanong ni Chen Feng ay naging dahilan ng biglang pagtaas ng tensyon gayong dahil sa galit ay nabali pa ni Han Yuer ang kanyang chopstick habang mariing nagtatanong sa ating bida kung ganun na lamang daw ba kababa ang kanyang kakayahan para di agad ito paniwalaan ng ating bida habang sa isip-isip naman niya ay pagbabayaran niya si Chen Feng sa oras na di ito makapagbigay ng maayos na paliwanag sa kanya. Maya-maya pa di na nga nakapagtimpi pa si Han Yuer sa kanyang nakitang reaksyon mula kay Chen Feng kaya naman habang nag-aapoy sa galit ay pasigaw niyang tinanong sa ating bida kung di daw ba siya qualified sa titulong kanyang napagtagumpayan para bigyan ito ng ganoong reaksyon ng ating bida. Dagdag pa nito habang nagngingit-ngit sa galit na sa anong dahilan daw naman at di niya magagawang makapasok sa top 10 ng mga disciple. Sabay tapak sa misa dahilan ng bahagyang pagsilap ng kanyang malusog na tahong, habang ang ating bida naman ay labis na lamang ang naramdamang takot sa mga sumunod na nangyari. At nang makita naman ng ating bida ang tahong ang nakakakilabot na galit mula kay Han Yuer ay agad niyang sinabi na di daw ganun ang ibig niyang sabihin, at ang reaksyon daw niya ay dala lamang ng matinding pagkasurpresa para dito, habang mapapansin naman ang panginginig ng kalamnan ng ating bida senialis ng matindi nitong takot sa dalaga. At ang mga paliwanag naman ni Chen Feng ay bahagyang nakapagpatampay ng tensyon sa paligid at habang bahagya pa ding nagagalit base pa lamang sa pagpiga nito sa leeg ng kawawang manok ay mariing sinabi ni Han Yuer sa ating bida na masyado daw ata siyang minamaliit nito, baka daw gusto pa siyang masubukan ng ating bida bago ito mag-satisfied sa kanyang lakas. Na agad din namang tinanggihan ng ating bida at giit pa nito na di daw talaga ganun ang ibig niyang sabihin kanina dahil nadala lamang siya ng pagkabigla. At upang di na lumala pa ang away at upang di na magulpi pa si Chen Feng ay agad niyang pumagitna si Han Kong at sinabi nito sa kanyang anak na bayan na lamang daw nito ang ating bida at kumalma na lamang ito sa kanyang upo upang makapagpatuloy na sila sa pagdiriwang. Dagdag pa nito upang lalong mapakalma ang kanyang anak na dapat pa nga daw ay humihingi na ito ngayon ng pasasalamat sa ating bida kaysa ang magpakagalit gayong dahil dito ay nagawa nitong makapasok sa top 10 ng mga disciple. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay bahagya na namang siyang nagtaka gayong wala namang siyang kinalaman sa naging tagumpay ng anak nito, habang si Han Yuer naman ay napatalikod na lamang sa isang gilid. Habang agad namang ipinaliwanag ni Han Kong sa ating bida na ang dahilan daw kaya nakatulong si Chen Feng sa kanyang anak ay dahil sa puro takot sa ating bida ang mga outer sect disciple. Maya-maya pa ay may pagkakalmado nitong sinabi na di na daw kailangan pang humingi ng pasasalamat kay Chen Feng gayong ang tagumpay daw naman niya ay sarili niyang sikap. Na agad din namang tinutulan ni Han Kong at natatawa niyang sinabi na kundi daw dahil kay Chen Feng ay di ito magtatagumpay gayong napunta lang daw naman sa ating bida ang malalakas na kalaban kaya naman mahihina na lamang ang nakaharap ni Han Yuer kaya't wag na itong magpakipot pa. Nalabis namang ikinagulantang ni Han Yuer at sa isip-isip niya ay talagang lalo pang pinabababa ng kanyang ama ang kanyang amahi sa ating bida dahil sa mga pinagsasabi nito. Muli namang ipinakita ang mukha ng ating bida na tila lumaki na naman ang ulo dahil sa mga paliwanag ni Han Kong sa kanya at sa may pagkamayabang na tuno ay sinabi niyang naiintindihan na daw niya ngayon kung papaano siya nakatulong sa dalaga. Subalit sa tingin daw niya ay tagalang napakaswerte lamang ng kanyang senior sister Han kaya naman napunta dito ang mahihinang kalaban at nagkataon lamang na malalakas ang kanyang mga nakaharap sa laban. Na muli na namang ipinanggala iti ni Han Yuer at habang may nakakakilabot na ekspresyon ay tinanong niya si Chen Feng sa kung ano daw ang ibig nitong sabihin, dahilan para halos matuno na sa takot ang ating bida sa kanyang nakita na para bang sisanduan na siya ni kamatayan maya-maya lang.
At upang di na siya pag-initan pa ni Han Yuer ay may pagpapalusot niyang ipinagmalaki kay Han Kong na ang swerte daw ng isang cultivator ay masasabi ding lakas, kaya naman masasabi daw niyang talagang may sapat na kakayahan ang kanyang senior para maging isa sa 10 nangungunang mga cultivator sa kanilang sect. Dagdag pa ng ating bida na wag daw mag-isip si Marshall Uncle Han na isa siya sa naging dahilan ng tagumpay ni Han Yuer gayong wala daw talaga itong kaugnayan sa kanya at sariling sikap lamang ito ng kanyang senior. Habang makikita naman sa likuran nito ang nag-aalok demonyong si Han Yuer na mariing nagbabaante sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Chen Feng, na animoy nagpapahiwatig na handa itong umatake sa oras na magkamali ang ating bida. At matapos namang makapagsalita ng ating bida ay agad na nagbago ang iksi na gayong bigla na lamang lumaki ang ulo ni Senior Sister Han sa kanyang mga narinig at masaya pa niyang kinlaro sa ating bida kung totoo daw ba talagang ganun ang tingin nito sa kanya. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at kahit halatang napipilitan lamang ay wala na din naman siyang nagawa pa kundi ang gatungan na lamang ang kanyang senior para di na siya nito pag-initan pang muli. At matapos niyang sumang-ayon ay agad siyang nagpakita ng isang ngiti na may pagka-awkward, at nang makita naman ito ni Marshall Uncle Han ay marahan niyang sinabi na talagang lagi na lamang daw pinalalaki ng ating bida ang ulo ng kanyang anak. Muli namang itinuon ng atensyon sa ating bida kung saan di pa ito natapos sa kanyang pagsang-ayon dahil bigla na lamang nitong sinabi na di daw niya inaakalang napakalakas na pala ng kanyang senior at sana daw ay protektahan siya nito sa oras na magtungo na sila sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ni Han Yuer at sa mayabang na tuno ay sinabi nitong siya na daw ang bahala sa kaligtasan ng ating bida dahil di niya hahayaan ang sino mang hangal na basta na lang umatake dito kaya naman wala na daw itong dapat pang ipag-alala. Na agad din namang ipinagpasalamat ng ating bida, sabay inom ng alak para daw sa kanyang senior sister. At ang pagpapasalamat naman ng ating bida ay labis na ikinatuwa ni Han Yuer gayong lumalabas daw na nasa likod lang niya si Chen Feng, habang mapapansin naman si Marshall Uncle Han na masaya lamang sa kanyang nakikita. At sa isip-isip nito na mabuti naman daw at ganito ang mga nangyayari dahil lalo pang napapalapit sa isa't isa ang dalawa na plano talaga niyang mangyari. Maya-maya pa matapos mainom ni Chen Feng ang alak ay agad itong nakaramdam ng pagkahilo na agad namang napansin ni Senior Sister Han. Kaya naman napatanong ito kung ano daw ang dahilan ng agad nitong pagkalasing dahil iisang tagay pa lamang daw naman ang kanyang naiinom ay agad na din itong nagkaganito, na tinugunan naman ni Chen Feng at sinabi nito na ayos lamang siya at talaga lamang naalak dahilan ng kanyang pagkahilo. At matapos namang masabi ng ating bida ang kanyang kalagayan ay may pagkamalambing niyang tinawag sa pangalan si Han Yuer na naging dahilan upang bahagyang maibahan si Senior Sister Han na nakatingin lamang sa ating bida. Nang biglang isang mabilis na Hokage moves ang ipinakita ng ating bida nang mabilis nitong hawakan ang bewang ni Han Yuer sabay hatak papalapit sa kanya. At sa bilis ng mga pangyayari ay wala nang naging palag pa si Han Yuer na makikitang may pagkapamyulang nakakalong sa ating bida. At habang yakap naman ito ni Chen Feng sa kanyang kondongan ay agad na din siyang nagsalita ng may pagka-sweet at sinabi nito kay Senior Sister Han na meron daw siyang gustong sabihin sa dalaga na matagal na niyang itinatago. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at habang nahihiya ay tinanong niya muna ang ating bida sa kung ano daw ang ginagawa nito, dagdag pa nito na mahiya daw naman ang ating bida sa kanyang ama na nasa kanilang harapan. At nang marinig naman ito ni Marshall Uncle Han ay agad itong kumaripas ng takbo habang nag-iiwan ng salita at sinabi niya na ipagpatuloy lamang daw ng dalawa ang kanilang pag-uusap habang siya naman ay aalis muna sandali. At matapos niyang makalayo ay bigla itong nagtago sa likod ng pader at habang nakangiti ay sinambit niya sa kanyang sarili na matagal na daw niyang gustong maganap ang mga ganitong pangyayari na di niya palalampasing masaksihan. At bumalik naman ang eksena sa dalawa kung saan talagang nakaramdam na ng pagkahiya si Han Yuer sa sitwasyon nila ng ating bida kaya naman muli niya itong tinawag sa pangalan nito para sana sabihing bitawan na siya. Subalit agad na nagbago ang kanyang isip dahil sa pagka-curious sa gustong masabi ng ating bida kaya naman tinanong niya si Chen Feng kung ano daw ang gusto nitong sabihin sa kanya at kailangan pa na nasa ganito silang sitwasyon. At nang marinig naman ito ng lasing nating bida ay agad na din siyang nag-umpisang magsalita at sa una ay sinabi muna niyang mula daw ng masawi ang kanyang master ay si Han Yuer at Marshall Uncle Han na lamang ang naiwan sa kanya na nanatili sa kanyang tabi para alagaan siya ng maayos. At sa mahabang panahon din daw na lumipas ay may matagal na daw siyang gustong masabi kay Han Yuer at itinago niya ito sa ilang mga taong lumipas kung saan.
At di pa man lang tapos ang ating bida ay agad na sumingit ang animoy excited na si Han Yuer sa pamamagitan ng pagtawag ng pangalan ng ating bida upang dumaliin ito sa pagsisilita, na agad din namang tinugunan ng ating bida at habang tinatawag niya sa pangalan si Han Yuer ay sinabi nito na siya daw ay isang lalaking nagmamahal, at gusto sanang sabihin ni Chen Feng ang salitang I love you subalit sa di malamang dahilan ay di niya magawang matapos-tapos ang mga simpleng salita na gusto niyang ipabatid kay Han Yuer. Na makikita namang labis ng kinikilig at iniisip nito na sa wakas daw ay sasabihin na ng ating bida ang tunay nitong nararamdaman sa kanya na matagal na niyang gustong mangyari, at sana daw ay wag nang patagilan pa ni Chen Feng ang kanyang pagsasalita at sabihin na nito ang huling salita na kadogsong ng kanyang binanggit. Subalit nakalipas na ang ilang sandali ay di pa rin natapos ni Chen Feng ang gusto niyang masabi at bigla na lamang tumahimik ang buong paligid dahilan para mapatanong si Han Yuer sa kanyang isipan sa kung bakit daw biglang huminto sa pagsisalita ang ating bida. Kaya naman upang alamin kung ano ang nangyayari ay agad na niyang iminulat ang kanyang mga mata at base pa lamang sa ekspresyon ng dalaga ay halatang halata ang pagka-disappoint sa mukha nito dahil sa sumambulat sa kanya. At yun pala ay dahil sa kasalukuyan ng nakatulog si Chen Feng habang kalong niya ang dalaga na makikitang labis na namilog ang mga mata dahil sa nangyari at nasabi na lang nito sa kanyang isipan na napakahangal daw ng ating bida gayong tinulugan lamang siya nito. Makikita din si Han Kong sa di kalayuan, kung saan maging ito ay labis na nanggagalaiti sa ating bida dahil sa pagkadismaya at sa isip-isip niya na napakahangal daw talaga ng ating bida gayong sinayang nito ang pagkakataong makapagtapat sa kanyang anak sa kritikal na sandali. Maya-maya pa bigla na lamang isang animoy bulog na nakawala sa kulungan ang makikita at ito ay si Han Yuer na galit na pinagsasasample si Chen Feng habang sinisigawan ito para gisingin. Ayon dito na wala daw karapatan ang hangal na si Chen Feng na basta na lang matulog nang di pa man lang nito natatapos ang huling words na kadogsong ng sinabi nito. Dagdag pa nito na si Chen Feng din daw lamang ang kauna-unahang gumawa nito sa kanya matapos malasing kaya kung ayaw daw nitong masawi ang buhay ang agad na nitong idilat ang kanyang mga mata para tapusin ang di niya natapos na salita. Habang makikita naman ang tulog nating bida na nasa malalim ng panaginip, kung saan dahil sa sarap ng kanyang tulog ay napaimik pa ito at maririnig na ipinagmamalaki niya ang kanyang naging tagumpay sa kanyang master, habang ang mukha naman niya ang makikitang baldado na ng sampal. At nang marinig naman ito ni Han Yuer ay agad niyang tinigilan ang pagsampal sa ating bida at naawa niyang sinambit dito na talagang maging sa panaginip daw ay dala ni Chen Feng ang pressure ng pagkawala ng kanyang master. Dagdag pa nito habang may napaka-marahang salita na nakikita daw niyang talagang labis na ang pagod ng ating bida kaya naman di na daw niya gagambolin pa ang pagpapahinga nito, at matulog na lamang daw ito ng mahimbing hanggat gusto nito para mawala ang kanyang pagod. At nang maiayos na niya ang ating bida ng kalagayan ay agad niyang sinambit na kung iniisip daw ng ating bida na nagbibiro lamang siya nang sabihin niyang di niya hahayaang may mangyari ditong masama ay nagkakamali ito gayong seryusong-seryoso daw siya sa kanyang mga binitawang salita. Dagdag pa nito na masyado na daw sobra ang paghihirap ng ating bida kaya naman di na niya hahayaang muli ito nitong mapagdaanan pa kahit itaya pa niya ang sarili niyang buhay. At habang nagsisalita naman ang dalaga ay mapapansin ang isang kiss mark sa pisngi ng ating bida na mula sa dalaga. Mabilis na lumipas ang mga oras kung saan ipinapakita ang bagong gising nating bida sa upuan makalipas ng isang araw. At matapos niyang magising ay agad din siyang naglakad-lakad habang tinatanong ang sarili kung nakainom daw ba siya ng sobrang gayong bukod sa nahihilo parent siya ay wala din siyang maalala sa mga kaganapan kahapon. Dagdag pa nito habang nagtataka na ano daw kaya ang mga nangyari gayong sa pakiramdam daw niya ay namamaga ang kanyang mukha, na makikita namang meron pa ring kiss mark. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandaling paglalakad ng ating bida ay nakasalubong nito si Han Yuer at habang nahihiya ay tinanong nito si Chen Feng kung maayos daw ba ang naging tulog nito, habang sa kilos naman niya ay mapapansin ang pagkabahala na animoy wala pang tulog magdamag. At matapos nito ay nakisingit naman si Han Kong at marahan niyang sinabi na di daw niya sukat akalaing malalasing ng sobra ang ating bida sa pamamagitan lamang ng isang tagay, kaya naman kailangan daw nitong mapataas ang kanyang drink capacity. At ang sinabi namang ito ni Han Kong ay agad na sinang-ayunan ni Han Yuer at sa nahihiyang boses ay sinambit nito na bago daw pati sana makatulig si Chen Feng ay tinapos muna nito ang mga salitang gusto nitong masabi. At ang mga pinagsasabi naman ng dalawa ay agad na ikinahiya ng ating bida kaya naman habang kinakamot niya ang bahagi ng mukha niyang may kiss mark ay agad din siyang humingi ng tawad sa mga ito at pangako pa nitong di na daw yun mauulit.
Ang pagkamot naman ng ating bida sa bahagi ng mukha niyang may kiss mark ay agad na kumuha ng atensyon ni Han Kong at sa malakas na boses ay sinabi nito na ano daw ang meron sa mukha ng ating bida. Nang biglang isa na namang napakalakas na sampal ang tumama sa mukha ni Chen Feng mula kay Senior Sister Han at ginawa ito ng dalaga upang agad na pagtakpan ang kiss mark sa mukha ng ating bida at di ito tuluyang mapagtanto ng kanyang ama, habang dahilan naman niya sa sumusuka ng dugo nating bida na meron daw lamok sa mukha nito. At ang ginawa namang pagsampal ni Han Yuer kay Chen Feng ay labis nitong ikinabigla kaya naman naiiyak nitong tinanong ang dalaga kung meron na naman daw ba siyang nasabing di maganda, na agad din namang tinugunan ni Senior Sister Han at habang may nakakalukong tawa ay sinambit nito na hayaan na lamang daw ng ating bida ang nangyari gayong tinulungan niya lamang daw si Chen Feng para patayin ang lamok na nasa mukha nito. Na agad din namang kinwestiyon ni Chen Feng at sambit nito kung nararapat daw ba talagang ganun ang lakas ng sampal para lamang mapatay ang lamok dahil di daw naman maalam ng martial arts ang mga insekto. Na may pagpapaliwanag namang tinugunan ni Han Yuer at sambit nito na ano daw ang mga pinagsasabi ng ating bida gayong tumulong lamang naman siya dito, at kaya malakas ay dahil sa napakalaki ng lamok na kayang nakita kanina, habang sa isip-isip naman ng dalaga na talagang napakakas daw ata ang kanyang sampal dahil namaaga ng sobra ang mukha ng ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dalawang misteryusong cultivator ang palihim na nagmasid sa ating bida at agad silang natuwa nang makita nilang magkaiba ng daang tinutungo ang ating bida at si Han Kong senialis na meron silang masamang plano kay Chen Feng. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makakasaksi na naman tayo ng isang matinding labanan sa pagitan ni Chen Feng at ng dalawang hangal na palihim na sumusubaybay dito. Kaya naman bago ang lahat ay pakinggan mo muna ito gayong dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.